Sa puso ng Pilipinas, matatagpuan ang isang natutulog na higante, ang Bulkang Taal. Kilala sa kanyang kahanga-hangang tanawin, dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngunit noong January 12, 2020, bigla itong nagising. Daan-daang libo ang lumikas mula sa kanilang tahanan at nagsiksikan sa mga evacuation center upang makalayo sa pagyanig at banta ng mas malakas pang pagsabog. Nasira ang kabuhayan, nalunod sa abo ang mga pananim, nawasak ang mga palaisdaan at naiwan ang mga alagang hayop. Ilang araw nagpatuloy ang pag-aalboroto ng Taal na nagdulot ng takot sa mga karatig bayan habang mahigpit itong minomonitor ng mga siyentipiko. Sa kalaunan, humina ang galit ng bulkan, ngunit iniwan nito ang binagong tanawin at mga laala na hinding-hindi malilimutan ng mga nakasaksi. At dito sumalubong sa amin agad si Madam. Ang i-interviewin namin at agad kami nagbigay ng galang sa kanya. Magandang gabi. Pasok kayo, pasok. Magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon, nandito kami upang simulan ang aming documentary film. Nandito ang isang ina at nagtatrabaho sa gobyerno. Ngayon ay kasama natin si Ma'am Cristina Bautista na isa sa nakaranas sa pagsabog ng Bulkang Taal. Maraming salamat po sa inyong oras. Una po, maaari niyo bang ibahagi sa amin kung ano po ang ginawa niyo bago sumabog ng Bulkang Taal? Siyempre, ang ginawa namin ay, una namin, dapat isipin yung kaligtasan ng ating pamilya, ng ating sarili. So, inihanda namin yung mga kagamitan tulad ng go bag, no? Kung saan dapat ang go bag natin ay laging naka-ready na may laman na pagkain na hindi mabilis, mabulok o makanis, at mga kagamitan pagkain at yung ating mga hygiene kit o yung ating emergency kit tulad ng mga gamot o at damit, no? At yung syempre yung mga documents natin, no, na dapat nakasave din, no? Maraming salamat po. Gano'n lang po wala pong ginawa niyo habang sumasabog ng Bulkang Taal. Syempre iniisip ko kung saan tayo pupunta, kung saan kami pupunta, kung ang lugar ba namin ay sobrang maaapektuhan ng ashfall, no? Karamihan naman ng pagsabog ng bulkan ay unang-una yung ashfall, no? So tinitignan namin kung saan ba dapat ko ilikas yung aking pamilya o saan kami dapat lumikas na safe, no? Na kung saan matutulungan din kami. Salamat po. At panghuli, ano po ang ginawa niyo matapos sumabog ng Bulkang Taal? So ang ginawa namin ay pagkatapos bumutok ang bulkan, syempre naapektuhan ang aming kabahayan. Naglinis kami. At syempre bago kami pumunta o bumalik sa aming kabahayan, tinignan muna namin kung safe o hindi delikado balikan yung aming bahay. Kami, in-inspect muna namin kung safe na ba kami bumalik sa aming tahanan. Tsaka kami unti-unti naglinis, tinanggal ang ashfall o mga buhangin sa aming mga bubong. So, syempre, hindi natin maiwasan na itong mga alikabok na to ay pumasok sa aming kabayan. Kaya ang kabilog ng bahay ay aming rin nilinis upang kami lahat ay hindi magkasakit. Ano nga ba ang dapat gawin sa pagsabog ng isang bulkan? Andito ang PPRR. Ano nga ba ito? Ano nga ba ibig sabihin ng PPRR? Prevention, Preparedness, Response, and Recovery. Una, prebensyon o pag-iwas. Ito ang mga hakbang upang mabawasan ang panganib bago pa man sumabog ang bulkan. Pangalawa, preparedness o kahandaan. Dito inahahanda natin ang sarili at pamilya para sa posibleng pagsabog. Kasama rito ang pagkakaroon ng emergency kit o go bag, pag-alam ng mga evacuation center at pakikilahok sa mga disaster drill. Ikatlo naman, response o pagtugon. Ito ang mga agarang aksyon habang o pagkatapos mismo ng pagsabog upang mailigtas ang buhay at ari-arian. Halimbawa, mabilis sa paglilikas, pamimigay ng relief goods at pagbibigay ng emergency shelter. At ang panghuli, recovery o pagbangon. Ito ang proseso ng pagbabalik sa normal na pamumuhay matapos ang sakuna. Kasama rito ang muling pagtatayo ng mga bahay, pagbabalik ng kabuhayan, at pagbibigay ng suporta sa mga apektado. Salamat po sa support ng aming mga kasuhan. At naway ay maging inspirasyon at aral nito sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat din.
mag-aaral kayo maigi.